Kumusta mga kabasketball? Ang debate kung sino nga ba ang greatest of all time o GOAT, G-O-A-T sa larangan ng basketball ay talaga namang hindi matatapos. Hindi matatapos-tapos yan, ano ba? Walang duda, may kani-kanya tayong manok at rason kung sino nga ba ang karapat-dapat na ituring na GOAT. Pero may isa pang debate na maaaring pumantay sa GOAT conversation at yan ay sino nga ba ang pinakamaimpluwensyang manlalaro sa kasaysayan ng basketball. Ang tipo ng manlalaro na sa kasagsagan ng kanyang professional basketball career na malaki ang epekto sa tao o isang henerasyon sa loob man o labas ng basketball court. Dahil nga riyan nagsagawa ang Hoops Hype ng isang survey sa pagitan ng 52 datihan at kasalukuyang NBA players at tinanong kung sino nga ba sa tingin nila ang pinakamaimpluwensyang manlalaro sa kasaysayan ng liga. At sa resulta nga ng survey na yun, si Michael Jordan ang lumabas na pinakamaimpluwensya sa lahat matapos makakuha. Ito mga kabasketball 73.85% ng mga boto. Si LeBron James naman ang pumangalawa na nakakuha ng 37.69%. Pangatlo, si Allen Iverson na nakakuha ng 33.08% na palagay ko ay nakakagulat dahil sa mga ganitong sitwasyon ay si Kobe Bryant ang laging sumusunod alinman kay MJ o LeBron ang mauna. Pero mga kabasketball, tandaan natin na si Iverson ang nagpauso ng ilang mga pamosong forma noon gaya ng cornrows na hairstyle, mga tato, shooting sleeves at iba pa. Ganyan ang influensya nitong mamang ito. Kahit maliit tignan sa court ay hanip naman talaga sa pormaan at hindi lang maporma, magaling din naman talaga. Pang-apat, ang Black Mamba na may 32.69% na sinunda naman ni Magic Johnson na may 28.46%, sina Steph Curry, Shaquille O'Neal, Larry Bird, Bill Russell at Kareem Abdul-Jabbar naman ang kumumpleto sa top 6 to 10 spots ng listahan. Samantala, walang duda na isa na namang pambihirang season ang ipinapakita ngayon ni LeBron James sa kabila ng malamyang kampanya ng Lakers ngayong season. Kasalo ni LeBron si Bucks superstar Giannis Antetokounmpo sa taas ng NBA scoring leader list ngayong season sa kanilang magkaparehas na 30.1 points per game na mahigpit na sinusundan ni 76ers big man Joel Embiid, 30 points per game. Sa laro nga kontra sa Pelicans noong Lunes, nakaranas ng ankle injury si LeBron James at nagdesisyong hindi lumaro sa laban kontra sa Dallas Mavericks noong Miyerkules at sa Jazz naman kanina. Dahil dyan, 55 games pa rin ang nalaro niya ngayong season na hindi sapat upang makuha niya ang NBA scoring title. Ayon kasi sa NBA, dapat ay at least 58 regular season games pataas ang dapat malaro ng isang player upang makonsiderang manalo ng NBA scoring title. Naku po, sayang, malungkot yan para sa mga fans ni LeBron James. Kung hindi maglalaro si James ng 3 sa huling 6 na laro ng Lakers ay hindi siya maaring makonsiderang scoring leader ng 2021-2022 regular season. Sakaling maglaro si James at makaalagwa kina Giannis at Embiid, ito pa lamang ang kanyang ikalawang NBA scoring title at kauna-unahan matapos ang 14 na taon. Pag-usapan natin yan mga kabasketball sa comment section. At para sa mga mahilig sa sports na naglalaro ng play-to-earn games, ito na ang Cyball, isang football-themed NFT-based game na susubukan ng galing mo laban sa iba't ibang play-to-earn gamers ng buong mundo. Bisitahin ang Cyball.com para alamin kung ano-ano at paano makakabili ng mga NFT assets na ito na gagamitin mo hindi lang para maglaro kundi para kumita. Pero syempre, do your own research and invest at your own risk. Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is